Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Ako po, nabasa na naman kasi ako eh. Ako po pala si Banat Bay at gusto ko lang pag-usapan natin ngayon ang napaka-importanting issue. Kasi itong issue na to kita nyo naman to si Trillanes. Talagang, sabi nga nila, ang unang pumiyok, praning. Hindi, alam mo, etong si Trillanes, may bago na naman siyang pautot. May bago na naman siyang papansin. Alam mo naman ito si Trillanes, kulang talaga to sa aruga eh. Kulang talaga to sa papansin. So ito na naman, napapraning na naman siya nung nakita niya. Kasi kung matatandaan ninyo, dati, ito talaga ang kanyang tinarget eh. Yung di ba, si Pulong, pinatawag niya. Si Basti nga, hindi niya pinatawag. Ewan ko kung dahil mas pogi si Pulong. Hindi ako sure. Di ba? Siyempre si Pangulong Duterte hindi niya pwedeng ipatawag kasi presidente siya at that time, di ba? So, tingnan natin kung ano na naman itong bago niya sinasabing pautot, kung bakit una, nag-declare na siya na tatakbo siyang mayor ng Caloocan. But this time, gusto niya pang i-unite yung pakialamero baga. Hindi ko maintindihan Nag-declare na siyang tatakbong mayor sa Caloocan. Pero eto, nakikialam pa siya dito sa issue ng politika o sa Senado. Akala mo naman, hindi, feeling niya talaga feelingero to si si Trillanes feeling niya talaga relevant pa siya kahit di na siya relevant. Kaya nga nagdemanda para mapag-usapan di ba? Balita sa politika, mukhang balak daw talagang banggain ng mga Duterte si Pangulong Bongbong Marcos kapag natuloy ang pagtakbo ng tatlong mag-aamang Duterte sa Senado. Mungkahi tuloy ng isang dating senador, dapat magsama-sama na muna ang administrasyon at oposisyon para matalo sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Lahat sila raring na tumakbo Hindi inasahan ng marami ang announcement ni Vice President Sara Duterte kahapon na sabay-sabay tatakbong senador sa 2025 elections ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid na sina Congressman Paulo at si Davao City Mayor Baste Duterte. Siyempre ang announcement na yan, ilang araw matapos kumala sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos si VP Sara na senyales ng mas lumalalim na lamat sa dating unity team ng dalawa. Tingin ng political analyst na si Edmond Tayaw, matagal ng planado ng mga Duterte na banggain si Marcos. Even if you say na ngayon lang siya dumistansya, ngayon lang siya nagsabi na ayaw na niya, it gives me the thinking now na meron talagang plano na, kumbaga, tutulan yung mga gagawin ng administrasyon. Sinigundahan naman si Tayaw ng kilalang kritiko ng mga Duterte na si dating Senator Trillanes. Ngayon pa lang, itinuturing na ng kampo ng mga Duterte na sila ang bagong oposisyon. Kaya kung makapasok raw ang tatlo sa Senado, posibleng harangin nila ang legislative agenda ng Pangulo sa nalalabing 3 taon niya sa pwesto. Banta rin daw sa national security ang pagiging pro-China ng mga Duterte na posibleng maging lamat din kung talagang tatakbo sila sa Senado. Maliwanag naman sa mga statements ni Duterte at even ni VP Sara na pro-China sila. Wala silang dinideny. Unless magkaroon sila ng categorical statement. Ay, wait. Sorry. Nawala. Ayan. Sorry. Ayan. Ito na. Alam mo, sa totoo lang, itong komento ni Trillanes na pro-China daw si Pangulong Duterte. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi una-una, si Pangulong Duterte, pinoproteksyonan lang niya tayo mula sa isang matinding gera. Etong nangyayari ngayon, ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Ito yung sinasabi at iniiwasan ni Pangulong Duterteng mangyari. Ito pong nangyayari ngayon, ito yung iniiwasan niya.
'di ba? It doesn't mean na hindi niya kinakantil, hindi niya pinoprovoke ang China, ibig sabihin pro-China na siya. Baka kanyo anti-America siya. Kasi hindi siya naniniwala sa propaganda ng Amerika. Tandaan ninyo, ang Amerika, may propaganda yan na magalit sa China. May propaganda yan against China. Kita nyo na nga lang yung Sinovac, di ba? Ginawa nila ng propaganda, siniraan nila kasi talagang ang Amerika anti-China. Tama, mali? So, hindi yun ang pinabura ni Pangulong Duterte. Ngayon, magtataka kayo kung bakit parang ang dating ni Pangulong Duterte pro-China. Hindi ho siya pro-China. Iniiwasan niya lang na magkaroon ng sigalot sa China. Kasi nga po, eto ang mangyayari. Sabi nga ni Kumparing Sas. Ay, sorry. Kumari Sas, sorry. Sabi nga ni Kumari Sas, di ba, na dalawa lang naman yung patutunguhan ng foreign policy, di ba? It's either gulo o kapayapaan. So asan tayo doon? Gulo o kapayapaan? Definitely doon tayo sa kapayapaan, di ba? Yung hindi ho tayo makipaglabanan. So dapat diplomatic. Kaya nga magtataka kayo ngayon, ito kita ninyo yung ironic. Nung nangyari po itong huling sagupaan sa WPS o sa South China Sea, biglang hindi, kailangan pala natin ng diplomasya. Biglang kabig ang administrasyon. Biglang nagbago yung kanilang foreign policy. Dati gusto nila gulo. Nung nakita nilang ginanon sila ng China. Tapos yung Amerika tila nanahimik, tila umiiwas. Hindi nyo napansin? Yung Amerika parang hindi biglang nakialam. Bigla silang oy, sandali, labas kami dyan sa away nyo, ha? Parang biglang gumanon yung Amerika, hindi nyo napansin? Biglang kumabig ngayon itong Pilipinas na, pero sandali, daanin muna natin sa usapan. Kaya nga bigla mag-uusap ngayon ng Pilipinas at China, eh. Oh, pwede naman pala nilang gawin yun. Bakit di nila ginawa before? Ang ginawa nila ay nakipagbangayan pa. Uuwi din pala tayo sa usapan. Tama, mali. So tama talaga si Pangulong Duterte doon. Hindi pro-China yon. At sa totoo lang, Trillanes, alam mo kung sino ang pro-China? Ikaw, sa tingin ko. Opinyon ko lang to. Sa tingin ko, ikaw ang pro-China. Bakit? Pabalik-balik ka sa China, eh. Tanda mo nung panahon ni Pinoy? Pabalik-balik ka doon, eh. Anong ginawa mo doon? Sige. Aminado ka naman dyan. That's a public record. O, di ba? Kaya ka nga nag-walk out kay Enrile. Di ba? Kasi pinuna ka ni Enrile na ilang beses kang bumalik doon. That's a record in the Senate. Masasaktan ka na naman. Magdedemanda ka na naman. Ang hilig mo, alam mo, ito lang Trillanes, makinig ka maigi, Ang hilig mo magdemanda tuwing nasasaktan. Alam mo, pag ikaw nasasaktan, huwag ka sa korte pumunta. Pumunta ka sa asawa mo. Doon ka magsumbong. Hindi ko kasi alam kung may asawa ka. Kung wala kang asawa, sa jowa mo. Diba? O kaya sa kaibigan mo, doon ka magsumbong, doon ka umiyak. Diba? Bakit kasi? Pag nasaktan ka, magdedemanda ka na naman. Every time ka na lang nasasaktan, nagdedemanda ka. Nung panahon ni Mocha, nasaktan ka, nagdemanda ka rin. Di ba? Kahit sinabihan ka ng ombudsman na dapat tayo mga opisyal hindi onion skin. Tama, mali. Ngayon, pag nasaktan ka, korte na naman ang habol mo. Hindi, ako nagtatanong lang ito tanong lang itong seryosong tanong. Wala ka bang asawa? O jowa, girlfriend, o kaya boyfriend, hindi ako sure, Hindi po kasi ako talaga sigurado, Walang halong panlalait to, So at ano po ba talaga? Kasi kung pag nasaktan ka, hindi automatic, ibig sabihin nun, tatakbo sa korte. Pag nasaktan ka,
ikaw ay magmuni-muni. O kaya umiyak ka sa jowa mo o sa asawa mo. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung ano talagang status mo. Single ka ba o double o married o with kabit. Hindi ako sure eh. Hindi talaga ako sure. So kung kanino man ikaw close, abay doon ka na lang umiyak. Di ba? Doon ka na umiyak. Huwag ka na kung saan sa umiiyak. Ang dating kasi parang bawal kang saktan eh. I mean, emotionally ha. 'Di ba? Parang ayaw mo ng ano eh. Ayaw mo yung nasasaktan ka, yung napupuna ka. Yun. Ha? Parang ayaw mo napupuna ka. Hindi pwede yun bilang public official. Dapat hindi ka onion skin. Dapat po ay ikaw ay tumatanggap ng correction. Eto tulad nito. Kinokorek kita, 'di ba, na pro-China si Pangulong Duterte. Hindi kaya ikaw ang pro-China? Kasi ikaw ang pabalik-balik diyan sa China noon eh. Which is a public record. 'Di ba? Ang tanong nga ni Roque sa'yo. Bakit? Bakit? Di umano. Nung panahon na pabalik-balik ka diyan. Doon na nagka-leche-leche. Ha? So sana naman, Trillanes, mag-isip-isip ka naman. Kung meron ka. Pero kung wala tayong magawa doon. Pero sa tingin ko naman, meron ka kahit kapiraso. Kaya di ba? So, isip-isipin mo. Huwag ka masyadong butthurt na. Masyado kang ultimong vlogger, pinapatulan mo. Ano ka ba naman, Trillanes? Napaka onion skin mong bakit ka ganyan yung hindi kasi ako ito experience ko lamang to experience ko lang. Hindi ko sinasabing ganito ka, ha? Experience ko lang to. Meron kasing doon sa kondo namin na tinitirhan ko. Meron doon ang bilis na sasaktan. Nakwento ko na sa inyo to pero kikwento ko ulit. Meron doon sa condo namin, binigay kasi sa akin yung package niya. Nung receptionist, kasi doon iniiwan yung package, binigay sa akin ng receptionist, nagkamali yung receptionist, binigay niya sa akin, binuksan ko yung plastic. Pagbukas ko ng plastic, ay hindi akin to. Tapos yung laman puro kaaklaan. Alam mo yung mga aklaan na basta puro akaaklakan. So sinoli ko doon sa reception. Taman-tama, nag-aantay yung doon. Yung Barbie doon. Tapos, nasaktan daw siya kasi binuksan ko. Diba? Nasaktan daw siya. Sabi ko, ano ka? Parang, sabi ko, magkano ba yan? 1,000,000 ba yan? Para masaktan ka? Hindi, 2,000. Sabi niya, 2,000. Gusto mo bayaran ko? 2,000 kasi nabuksan ko. Ito, bayaran ko na lang. Hindi, kasi may sentimental value yan. Basta luha-luha na siya. Hindi, kasi ganyan yung mga Barbie medyo mabilis masaktan. Lalo na yung mga millennial. Mabilis masaktan. Ang tanong ko sa'yo, bakit ikaw, Trillanes, ang bilis mo masaktan? Hindi, ako nagtatanong lang Nagtatanong lang naman. Bakit ang bilis mo masaktan? Pag ikaw ay pinupuna na dapat bilang isang public official, kahit hindi ka na senador ngayon, pero ikaw kasi ay public figure, nag-senador ka nga di ba? Sa kamalasang palad, nag-senador ka nga Di ba? Pagkatapos mong magkudita doon. Bakit ka nasasaktan? Anong problema mo? Kalalaki mong tao, ang bilis mo masaktan. Hindi, di ba? Kayo mga kalalakihan, di ba? Bakit kayo ba? Konting lang yun, nasasaktan na kayo. Yung iba nga sa inyo, binabato na ng mga asawa ninyo. Ayaw nyo pa rin iwan Di ba? Naninindigan pa rin kayo. Pero ikaw, ang bilis mo masaktan. Di ba? Ano yun?
public official ka pa man din. Diba? Medyo may konti tayong problema doon. Ako'y nagtatanong lang, ha? Ito ay sadyang pagtatanong lang kung bakit ang bilis mong masaktan. Ano ba ang problema? Meron ka bang karanasan noon na ikaw ay binubuli ng mga kaklase? Hindi ko sure kasi may mga ganyan yung mga paawa. Hindi totoo, alam mo yung mga paawa, yung may pagka-insecure na datingan, yung mahinang nilalang. Kadalasan dyan meron silang bad experience nung kabataan sila. Maybe nabully sila, maybe hindi sila pinapansin, medyo outcast sila. Kaya napaka-sensitive ng puso, yung mapuna mo lang konti, iiyak na, di ba? Yung mapuna mo lang ng konti, gagawa na ng eksena. Yung tipong, may spy siguro sa inyo. Pataasan kayo ng ihi. Mga ganun, di ba? Tapos pag pinuna ka, iiyak na. Pinagtutulungan nyo kami, mga banateros, ang yayabang ninyo. O, di ba? O, sama-sama na tayo dito. Hindi, kaya ako nagtatanong lang sa'yo, Trillanes. Kayo po ba ay may masamang karanasan noon? At ang bilis ninyo masaktan? Sandali, akala ko ba ikaw ay isang sundalo? O, di ba? Ang sundalo ay isang matikas na mamamayan. Di ba? Kaya ka nga naging graduate sa pagiging sundalo di ba? Ibig sabihin, baka naman kasi totoo yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Na kaya ka talaga nakapasok dyan dahil sa iyong ama. Hindi, yan yung sinabi ni Pangulong Duterte at na aking itinatanong laang sa'yo. Di ba? Tinatanong ko laang sa'yo to. Kasi, pambihira, bilang isang matikas na sundalo, dapat, hindi yan sensitive Pag pinuna yan, matikas yan Pero bakit tilang kayo po ang bilis nyong masaktan? Diba? Ano po ba ang problema, sir? Gusto mo magkaroon tayo ng isang matinding pag-uusap? Para bagang therapy session ng datingan? Tell me about yourself, mga ganong eksena. Tell me about yourself. What's your experience? What are you feeling right now? Mga ganong diskarte, gusto mo po ba? Kasi parang mas mas matapang pa po kami mga vlogger kaysa sa'yo Kasi at least kami, nakailang banat na ako wala pa akong dinimanda. Di ba? Nakailang beses na akong binanatan. Hindi ako nagdemanda ni once. Di ba? Ilang beses na ako sinabihan ng bayaran, ilang beses na ako sinabihan ng bayot, ilang beses na akong sinabihan na basta kung ano, bugaw, yan. Diba? Lahat ng paratang sinabi na sa akin, pero kasi hindi totoo, kaya hindi ako affected. Hindi ako affected. Bakit ako affected? Di naman ako bayaran, wala naman nagpapalamon sa akin. Lalo ng bayot. Naku. Lalo nang hindi bugaw, di ba? So anong ibig sabihin nun? Bakit ako magpapa-apekto? Naintindihan nyo? Bakit ako magpapa-apekto? Hindi naman totoo. Ang mga nagpapa-apekto lang ay yung merong pawang katotohanan, Mr. Trillanes. Kaya nga, sabi nito, sabi ni Jackie, tatanong daw niya sa'yo, tell me about your relationship with your parents. Grabe yung mga ganyan datingan, no? Tingnan natin, tuloy. That will clearly establish na hindi sila pro-China, malaking factor yan. Para naman kay Senate President Cheese Escudero, hudyat nga ng pamumulitika ang announcement ng mga Duterte. Pero marami pa raw pwedeng mangyari hanggang sa huling araw ng paghahain ng kandidatura. Ang kaalyado naman nila Duterte na si Senator Bato de la Rosa, aminadong nagulat din sa balita. Nabigla tayo. But anyway, para sa amin, masaya kami. Hindi kami magkakaroon ng lonely campaign ni Senator. Lonely times. Lonely times. Marami-rami na. Masaya itong kampanya namin. Bukod kay Senator Go at Bato, si Senator Francis Tolentino pa lang ang siguradong magiging pambato ng PDP sa 2025 midterm elections.
Kaya ayon sa isang eksperto, posibleng lumakas ulit ang dating ruling party kung sasama sa line-up ang mag-aamang Duterte. Maghahanda na rin daw ito sa panibagong Duterte na posibleng tumakbo sa pagkapangulo sa taong 2028. I think this is a way by which the Dutertes are trying. Ang dami na po napapraning ho dito, ha? Dami nang napapraning. Isang announcement lang ni BP. Kasi alam mo, kung wala namang ano yan kung walang impact, kung wala ikangan dating, di ba? I mean, sample, mag-announce si Trillanes na tatakbo siyang senador. Walang papansin dyan Ano ngayon? Parang, so, what? Di tumakbo ka, pa-announce ka pa. Hindi, kasi nga, walang dating. Tama, mali. Di ba? Pag nag-announce yun. Paano? Ito, isipin mo to. Biglang nag-announce na praning na yung buong mundo ng politika. Diyan mo makikita na talaga nga namang iba ang impact ng mga Duterte. Ika nga, di ba? To, solidify yung kanilang chances for 2028. And we know for a fact that President Duterte is a master in this chess game, this political chess game. Alam niya kung paano lalaruin yung kanyang mga political rivals or political opponents. Para naman kay Trillanes, dapat magsanib-pwersa na muna ang mga nasa administrasyon at oposisyon para talunin ang mga Duterte. Tingnan mo, ganyan siya ka-desperate. Bakit kanyo? Sinabi niya magsanib puwersa. So they are so para mo sinasabi na magsasanib lang sila, mawawala yung kanilang prinsipyo. Tandaan ninyo, ang mga Pinklawan at mga Marcos sanggang magkaaway yan, supposedly. Kung maalala ninyo, inakusahan ni Bongbong Marcos si Leni Robredo na mandaraya. At ang mga Pinklawan naman, kasama si Leni Robredo, inakusahan ang mga Marcos na diktador, kung ano-ano pa. As in, lahat ng akusasyon as a matter of fact. Pakto, fact. As a matter of fact. Ang mga Dilaw at Pinklawan, ayaw nga nilang ipalibing sa libingan ng mga bayani ang si Ferdinand Marcos Sr. na ang gumawa lang ang mga Duterte. Si Pangulong Duterte lang. Nakalimutan niyo po ba yun? Feeling ko nakalimutan ng administrasyon ngayon yan na si Pangulong Duterte nagpalibing sa mga Marcos sa yung si Senior, di ba? Ganun ho ang mga Duterte. Tapos ngayon sasabihin mo gusto nyong magsama itong Pinklawan at saka si Marcos. That is a desperate move. Ibig sabihin, you are not really for the country. You are para lang matalo ang mga Duterte. Is that the kind of policy that you would do pagka naging senador ka? Hindi, kaya ako naging senador, kaya kami lumabang senador kasi ayaw namin manalo ang mga Duterte. Tama, mali. Maling-mali yun, di ba? Dapat, kung magsisenador ka kasi gusto mo magsilbi sa taong bayan. Kung magsisenador ka kasi gusto mong gumawa ng batas o mag-amend ng batas para sa taong bayan. Hindi para matalo mga Duterte. Tama, mali. Di ba? Simple-simpleng bagay nun, di ba? Hindi ko nga maintindihan. So, ibig sabihin, meron tayong malaking problema. Ibig sabihin, talaga nga namang, sabi ni Anarot, ang dilim naman ng chatbox, di ko mabasa mga comment. Oo nga Salamat Ganyang katigas yan si Anarot kasi ang dami ng gastos niyan diyan sa Paris. Nagpaano pa sa amin yan, nagpaawa pa sa amin. Na bumili daw siya ng mikropono, bumili daw siya ng anong tawag dito, ng camera stand. Talagang sinend niya pa sa GC para magpaawa. Siguro akala niya may magdo-donate sa amin. Pero ganyang katikas si Anarot. Hindi nagpakaawa sa inyo. Sa amin lang. Tapos si Anarot nagbigay pa, di ba? Ganyang katikas si Anarot, hindi katulad nung iba diyan. Aatin na maisog, magmamakaawa pa. Akala mo naman ni-require na maisog. Hindi totoo merong iba dyan yung aattend ako ng maisog. Kawawa naman ako, wala akong pamasahe.
O kung sino man na may gininto ang puso dyan, mag-sponsor ng pamasahe ko. O, at least si Ana Ruth walang ganun. Hindi mabiyahe pa si Ana Ruth. Siyempre, hindi rin magtatrabaho yan. So, menos sa kanyang trabaho. O, tapos, bumili pa siya ng stand. Talagang bumili ng stand yung Ali. Sabi ko, wag ka mag-alala. Yung mga binili mo naman, magagamit mo naman pang TikTok yan. Wala ka nang ginawa sa buhay mo kung hindi mag-TikTok. Diba? O, bumili ng stand. Bumili ng mikropono. Sabi ko, pwede ka na mag-vlog. O, siguraduhin mo naman mag-vlog ka talaga, ha? Baka na may panti-TikTok mo lang yung pinagbibili mo. O, tuloy natin. I am encouraging the pink forces to consider forging a tactical alliance with Ito, alam mo si Trillanes, feelingero rin, ano? May feeling entitled, di ba? Sabi niya, I'm calling the pink team or the pink party na mag-usap na kayo ng mga Marcos at maggawa kayo ng unity team. Sa loob-loob ko, sino ka ba para pakinggan? I mean, importante ka ba? Ikaw ba ay meron ka bang command para mag-suggest na mga ganyan? Maricel Soriano, uy, maraming salamat, magaling niya si Maricel Soriano. Talaga nga namang hindi, di ba hindi nyo ba naiisip yun? Hindi nyo kasi ako, kunwari ko, halimbawa ko, di ba, kunwari, gagawa ako, bigla akong, ako po ay nananawagan sa mga Duterte na kayo po ay tumakbo na dahil kailangan kayo ng taong bayan. O, di ba? Anong ibig sabihin nun? Pag nagganon-ganon ako, nagdrama-drama ako na, banat bay, may panawagan sa mga Duterte. Ibig sabihin, feeling ko sa sarili ko, pakikinggan ako, di ba? Kaya ako na ganun kasi feeling ko meron akong say, meron akong command sa mga Duterte. Di ba? Ito si Trillanes. Ako'y nananawagan sa mga pink na makipag-unified kayo sa So ano, meron kang command sa pink at saka sa mga Marcos? Di ba, natandaan mo hindi ako nagsabi nito. Yung kaalyado ni Marcos ngayon nasa kamera, anong tawag sa'yo? Pambansang Marites. Tinabla ka nga Nung sinabi mong may meron kang meron kang naririnig-rinig na ginagawa ang mga Duterte. Nung hiningan ng komento ang kamera, ano sabi sa'yo? Pambansang Marites yan. Bakit nagpipiling ka ngayon? Wala naman sa'yo, may respeto sa'yo sa pananaw mo. Hindi, di ba ho? Sana kung karespeto yung pananaw mo. Wala ka namang karespeto yung pananaw mo. Wala kang command. Di ba? Bakit ka pa nananawagan pa? Feeling mo meron kang command, nire-respeto ka? Oy, sus, Trillanes, wake up! The Marcos administration na sa ganon, masigurado natin hindi mangyari ang senaryo na yan. Pero kung si tayo ang tatanungin, maganda man ang suhestyon, baka hindi rin ito umubra. Ang magiging implikasyon yan sa akin, lalong madadilute yung nangyari sa kasaysayan natin, yung EDSA Revolution. Nako, yung katabi niya tumanggi. Yung katabi niya nag-disagree. Nako, sir, ingat ka. Baka masaktan mo yung damdamin ni Trillanes. Magsumbong na naman yan sa korte. Baka sampahan ka na. Hindi ako baka mamaya bigla ka sampahan ng kaso niyan. Sabihin niyan for disagreeing with him. Hindi kasi ganyan yan Naalala nyo yung kay Cayetano, di ba? Nung ano sabi niya? Di kita papupormahin. Nung kinumpronta ni Cayetano, ano nangyari? Wala. Pameme, hindi siya nagsalita. Ang dami yun nun. Ibig sabihin kasi katabi niya nag-disagree sa kanya. Sir, anda ba kayo? Baka namasaktan niya si Trillanes. Grabe, kawawa ho kayo dyan, ha?
Ano ba sinasabi niyong putol-putol? Putol-putol ba? Malinaw naman doon sa iba. Repress na lang kayo kung putol-putol. Maayos naman doon sa iba. Bakit sa inyo putol-putol? I-repress na lang. No. Sabi sa mga nagsasabing putol-putol, baka hindi lang kayo bumili ng load. Sabi, hindi pa pala. Repress lang po or boom, tarat yan. Maganda yung technique na yan. Huwag nyo kakalimutan. Kunwari, medyo napuputol-putol kayo. Ganito kayo. Boom, tarat-tarat. Boom, tarat-tarat. Tararat-tararat. Boom, boom, boom. Poo! Ganon, ha? Try nyo. Kunin nyo yung cellphone nyo. Pagka medyo putol-putol, medyo nagloloko yung internet, ganon nyo. Boom, tarat-tarat. Boom, tarat-tarat. Tarat-tararat. Boom, boom, boom. Poo! Ganon, ha? Ganon. Try nyo. Di ba? Try nyo lang. Kung ayaw nyo pa, pag sira pa rin, kumuha kayo ng bigas. Di ba? Tapos ibabad nyo yung cellphone nyo. Hindi, ito talaga nakakalakas to ng signal. Kuwari, di ba, yung bigas, tapos ibabad nyo yung cellphone nyo. Tapos ilagay nyo sa rice cooker. Tapos i-on nyo. Yeah? Sigurado ako pagluto nung kanin doon, maayos na yung cellphone nyo. Okay, try nyo. Kasi whether we like it or not, the pink group is identified with the yellow with the Aquinos. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhem. Sa madaling salita, sabi ni Kuya na political analyst ba to? Sama, ewan ko kung political analyst to. Sabi ni Kuya, maganda siguro, hindi niya siguro nakikitang option yon yung mag-unite ang Pink at ang mga Marcos. Dahil tandaan niyo ang mga Pink, dati rin mga dilaw yan, na dahil nandiri na sa dilaw, pinalitan nila kulay nila. Malay nyo, sa susunod, itim na yan, di ba? Pero wag naman, mahilig ako sa itim baka lang sa tingin ko sinabi nito ni political analyst na to, malabo yan sa katotohanan. So in other words, tinabla niya yung sinabi ni Trillanes. Nako, delicates ka dyan pagka mga ganyan, Delicates ka kasi alam mo, syempre, baka mamaya, alam mo na, pag nasaktan mo si Trillanes, iba ang takbo ng isip niyan. Delicates, di ba? Pag grabe ho ang takbo ng isip niyan. Di ba? So, sabi nito, akala ko seryoso yung sa bigas. Hindi, try nyo. Pagka talaga gusto nyo yung internet nyo medyo, hindi nagloloko-loko. Try nyo yun, Kasi ganyan talaga pag yung jowa ninyo, nagloko-loko. Nakita nyo yung kamay niya, nasa puwet ng iba. Kunin nyo yung kamay niya, tapos ilagay mo sa bigas. Di ba? Tapos i-on mo yung rice cooker. Sure ako pagtanggal nun, hindi na uulit yun. Walang biro. Eto, pakinggan natin yung buong sinabi ni Trillanes. Hindi pa ako sa'yo tapos. Akala mo, Trillanes, tapos na ako sa'yo? Akala mo, Hindi, kasi akala nito ni Trillanes, matatakot niya ako dun sa demanda niya. Hindi, akala niya talaga, Wag ako, Trillanes. Kasi alam ko yung style mo, nananakot ka sa demanda para hindi lumaban sa'yo yung mga vlogger. Kasi ganito yan Si Trillanes, nakita ninyo, ang daming nagko-cover na vlogger. Di ba? Kahit nga basta yung ibang mga kaibigan natin, si Mark Models of Manila, nag-cover ata sa kanya. Kinuwento lang sa akin. At saka yung si Chupatito. Si Chupatito, di ko kilala yun. Di ba? Nag-cover sa kanya. So, akala niya siguro, makakakuha siyang maraming vlogger at para yung mga kakalaban sa kanya, matakot, sinampulan niya ako. Pasensya ka na, kapatid na Trillanes. Pasensya ka na, pero hindi ho ang katulad ko matatakot sa inyo. Hindi, sa totoo lang.
Kasi ako, wala akong sinasabi na hindi ho naaayon sa ating batas. At higit sa lahat, hindi ako matatakot kung ako'y nagsasabi lang ng katotohanan. Lahat ng sinasabi ko'y katotohanan, di ba? Kung ikaw, iba trip mo sa buhay mo, at para matakot mo lang kami, pasensya ka na, hindi yan ako, hindi si Banat Bayan. Okay? This is not, hindi ikaw ang taong tatakot sa akin. Tandaan niyo yan, ha? Ulitin ko. Sa mga napuputulan dyan, repress lang. Kasi paulit-ulit yun. Putol. Repress lang. Huwag matigas ang ulo. Anong tingin niyo dun sa possibility or probability, whichever the case is, of, for example, the classic opposition as we call them now, as Ami just coined, finding common ground with the current administration in the event na talaga magkabakbakan dun sa in an effort to stop a Duterte comeback. Oo. Actually, yan po yung panawagan ko kanina dun sa aking kapihan. So, in fact, we have already started reaching out. Pero ano po yan, alam nyo, may mga sensitivities involved. Pero kailangan kung set aside natin yan for the larger cause, which is to prevent the return of the Dutertes. Kasi yun nga, may mga basis for unity naman, aside dun sa West Philippine Sea policies. Ito na naman yung yung Are You a Lawyer? Ed Linggao, tsaka yung kasamahan mo, kayo hubay, nag-aral. Sa bagay, kung ang interview nyo naman si Trillanes, hindi na kailangan mag-aral. Yung restoration ng democratic space, yung mga economic recovery policies, wala namang debate doon. Siguro ang pinakang point of disagreement lang is yung charter change, ang issue. So diyan lang maghihiwalay. Kaya maganda yung timing at itong ginawa ni Sara Duterte is a reason to galvanize all the other sectors na hindi kasama ng Duterte. Well, obviously you're for finding common ground, if only to defeat the Dutertes. And it should be demonstrated dito sa 2025 elections. Kailangan meron ng unity ticket. Ito na yung unity based on principles. At pwede nang ma-absorb itong mga kandidato ng independent opposition. Ayan, sina Senator Kiko, sina Senator Bam, para ma-demonstrate yung pag-join forces na yan. Senator, are you willing to serve as facilitator para sa ganyang klaseng unity? Di unity, ma-unity. Ibang klaseng unity naman. May nabuong bagong unity. We have started reaching out dun sa iba't ibang mga personalities involved. Grabe, feeling talaga ni Trillanes, na meron siyang hindi, natatawa lang talaga ako. Feeling niya talaga, siguro tinatawanan to ng Hindi ako sa tansya ko lang opinion ko lang to. Tinatawanan siguro to ng mga Marcos, no? Kasi, ikaw, mananawagan na mag-unite kami ng pink. Una-una, that is so absurd. Second, observe. Basta, observe. Second, sino ka? Para mamagitan sa amin. Baka pwede ang mamagitan pa si Mar Rojas. Kasi siya pinsan nung asawa. 'Di ba? Kunwari lang let's assume na the Marcos would like to have a united force with the yellow or the pink. Abay, kakausapin niya si Mar Rojas. Bakit? Pinsan yun, di ba? Tapos sasabihin nila, absurd, yun. Yun na nga yun tandaan ninyo, as long as we understand each other, it's okay. Na-absent lang ako kaya na mali ko yung A sa O.
Di ba po? Hindi yun ang ibig ko sabihin eh, di ba? Merong ibang paraan para kausapin ng mga Marcos ang pink camp, di ba? Hindi nila kailangan lumapit sa iyo. Sino ka ba? Hindi ka naman galing sa pink. Hindi ka naman may command sa pink. Who you? Yun eh. Di ba? Who you? Para alam ng lahat na ikaw ay isa lamang anti-Duterte. Diyan ka nakilala bilang isang pambansang marites according sa isang congressman. Di ba? So, bakit mo feeling importante ka na parang ikaw susundin? Ano ba, ate? Ay, sir, gising-gising naman. Gising-gising naman sa iyong pantasya. Di ba? Hindi kasi pantasya yan yung ganyan na feeling mo, importante ka. Feeling mo, pinakikinggan ka ng mga kampo ng Pink at saka ng mga Marcos. Ang labo. Ang labo. Medyo positive naman yung initial reactions, kaso kailangan lang upuan pa ng mas malalim. Positive daw yung initial reaction. Sino ba kausap mo? Baka sarili mo lang. Hindi, di ba? Sino ba yung sinasabi mong kausap mo? Ay, nako. Para basta katuparan talaga. Sir, when you say we have mga started senator reaching out, you're reaching out yes, to sir. senators or to local officials? Hindi po. Sa mga Senatorial. sa kampo ng mga ilang kakandidatong senador. Tamo, hindi mo masabi kung sino. Sino po? Hindi mo masabi ngayon kung sino yung sinasabi mo dyan. Napaka-obvious naman. Napaka-obvious na wala namang importansya yung mga kinakausap mo. Magpangalan ka nga. Wala. Sino kaya yun? Baka naman yung mga nuisance candidate. Di ba? Same time, doon naman sa mga nagbubuo ng ticket ng administration. So, sir, pwede po natin magawa ng paraan. At saka isipin mo to Trillanes eto, mag-isip ka na maigi. Kung ikaw nasa tamang pag-iisip at ikaw ay may talino at dunong, isipin mo na mabuti ito. Sino yung talagang inaway mo nun? Naalala mo? Doon ka nag-walk out. Sino? Sige nga ho. Sino? Sagot! Kung talagang maalala mo. Di ba kay Senator Enrile, dating Senator Enrile? Sino si dating Senator Enrile ngayon sa administrasyon ni Marcos? Di ba? Advisor yan. Advisor yan ni Bongbong Marcos. Sa tingin mo, i-a-advise niya na, makinig tayo kay Trillanes? Hindi. Kung nasa yung tama ba pag-iisip mo? I mean, sa buhay, they are called na may mga tinatawag tayo na risk in life, especially in business, di ba? We call that risk. Pero always remember, dapat calculated risk yan. Hindi pwede yung talon ka lang ng talon. Hindi mo pinag-aralan kung ano yung tatalunan mong negosyo. Kaya nga dapat calculated risk Ibig sabihin, medyo kalkulado mo na. Walang masama mag-risk. Walang masama minsan na maging, alam mo yon, risk taker o di kaya tatry mo yung mga bagong bagay, pero pinag-aaralan yan, di ba? Pag alam mong malabo talaga, kahit saan mong tingalang anggulo, malabo, di ba? Malabo yun. Ito, pantakin mo si Enrile, yung winock-outan mo nun, siya ho ang advisor ni Bongbong Marcos. Sa tingin mo makikinig sa'yo? Sa tingin mo, siyempre, tatanong ni Bongbong Marcos, ni Pangulo, sabi niya, ano sa tingin ninyo? Tayo ba? Kausapin natin to si Trillanes? Ano sa tingin mo sasagot ni Enrile? Baka mamaya pag mag-walk out siya, di ba? Grabe naman si Scented Lady Vlog. Diyan pa lang, amoy na amoy mo na.
Mga ganyan, amoy na amoy mo. Love your style, being supporting you silently. Oh, God bless you, watching you from down under. Naku, ganda dyan. Ang bango-bango dyan sa down under na yan. Hindi, maganda dyan sa ano yan sa Australia. Diba? Alam mo, pangarap ko makapunta dyan sa Australia kasi marami ako napapanood nakikipagsuntukan dun sa mga kangaroo. Sabi nila pag nakipag-away daw yung mga kangaroo na yan, hindi naigpa si Pacquiao Hindi, minsan sa totoo lang yan ang gusto ko magkaroon magkaroon ng challenge, di ba? Si Pacquiao at saka yung mga the best na kangaroo na nakikipagsuntukan kasi maglalaban sila sa court. Tama, mali. Anyway, tuloy tayo. Talay. Sir, when you say we have started reaching out, what do you mean by we have started? Who is reaching out, and in other words, what group is reaching out, including you? Eto, what group daw at reaching out sabihin, kasi we ang sinabi niya. Ibig sabihin, kami. Sino-sino kayo ngayon? Yun yung tanong ni Ed Lingaw Sino-sino kayong nakikipag-reach out? Siguro nangyari siya dito, no? Kasi siya lang naman yung nakikipag-reach out. Nga tuloy. What group is represented here? Okay, alam niyo po, mahirap mag-divulge, siyempre, prematurely ng mga personalities involved, pero sabi niya, mahirap daw mag-divulge ng personality. Pambihira ka talaga. Sorry, Trillanes, the more you talk, the more mistake na you are committing. Ayaw mong ma-preempt yung mga sinasabi mo. Bakit mo sinasabi? Ito honestly, kung ikaw ay nag-iisip, tayo mga Pilipino nag-iisip, kung ikaw ay may sikretong ginagawa, sasabihin mo ba yon before o after na maging successful yung negotiation na yon? Diba? Definitely, after the negotiation, maging successful. Hindi before the negotiation. Kasi, mapipreempt. O baka mabulilyaso. O baka, alam mo na kasi nga, nakikipag-usap ka diba? O, dito makikita mo na yung sinasabi niyang we, sa tingin ko siya lang yun. Feeling ko ito yung tinatawag na Larry-Gadon na syndrome. Ano yon? Kathang isip lamang. Baka ang kausap lang niya yung kanyang me, myself, and I. Hindi kaya? Hindi ako, nagtatanong lang ako Trillanes. Hindi kaya ang kausap mo dito yung sarili mo lang? Ano kaya? Parang ganito. Ano kaya? Magkaroon kaya na unity? Sa tingin ko, pwede yun maganda siguro yun. Maganda kaya yung pink at saka yung mga pula magsama? Sa tingin ko, maganda yun kasi pagka gano'n, matatalo natin ang mga Duterte. Ano ba talaga? Trillanes, ako nagtatanong lang yun ba, ganun bang usapan na nangyari? Ako'y nagtatanong laang Trillanes. Tanong lamang po ito, hindi ho ito Kasi yan din yung yun din yung nakita ni Ed Lingaw Sabi mo we, sino yung we? Is there any group that making this negotiation with the pink and the red? Sino tong we na to? Di ba? Yun ang tanong diyan Ako mismo ang nagre-reach out dun sa mga iba't ibang. Ako po mismo, hindi we. Ang we, marami kayo. O kaya grupo kayo. Pag sinabi pong ako, ibig sabihin sa English I, Linawin ko lang, Trillanes, Sabi mo kasi ako do the I ang gamitin mo, hindi we. Ako po, hindi ako matalino sa English. Aminado po ako, absent po ako. Hindi, promise. Alam mo yan, isa sa pinagsisiyang ko kasi yung teacher ko sa English nung high school ako, pinag-iinitan ako kursunada ako.
Lagi niya akong pinahihiya, lagi niya akong pinarurusahan. Basta hindi niya ako kursunada. Matandang babae ito eh. Galit na galit sa akin yung English teacher ko. Mantakin mo, 4 na taon kung nagturo yun. Ayun, alam mo, ito walang biro to. Yun ang pinaka-traumatic teacher na nakilala ko. Talagang pag tumingin yun, bayon! Pagtakin tayo dyan. As in, ano yun? Kaya nato-trauma ako eh. Kaya mula nung one time pinahiya niya ako sa school, ginantihan ko. Sabi ko, ganun, papaya mo ako. Hindi na kita papasukan. Wala akong pakialam sa'yo. O, hindi ko pinasukan. Ayun. Kaya humina utak natin. Pagdating sa English, walang biro. Hindi ko kasi siya pinasukan. Pag siya na, lalabas ako ng classroom. Kakain ako sa kantin. Walang biro. Hindi, ito, totoo ito. At true story to. Pag siya talaga, kaya nga, alam nyo, sa totoo lang, dahil sa pangyayari na yan, talagang medyo bumabawi ngayon ako sa English. Pero, alam ko naman ang ibig sabihin ng we at saka ng I. Pag sinabi mong we, marami tayo. Di ba? Tama, mali. Correct me if I'm wrong. Di ba? Pag sinabi mong we, marami tayo. Pag sinabi mong I, ikaw lang. Ikaw, Trillanes, sabi mo, ako lang ang ano. Di I, hindi we. Pambihira naman. Hindi, mali ba ako? Ha? Kasi, sabi ko nga, aminado ako, mahina ako, pero tama naman siguro ako dito. Pag sinabi mong we, tayo, hindi marami tayo. Di ba? Grupong involved. Okay, Senator, you mentioned the names Kiko Pangilinan and Bam Aquino. So, what is the likelihood of these two finding themselves in the administration ticket? It depends kung paano gugulong yung mga sumusunod na pag-uusap, no? Kasi kung i-reject yan ng mga prospective candidates, saka o kung i-reject din nung Marcos administration, edi wala akong mangyari. Kailangan meron pong consensus. Pero nandito pa lang naman tayo sa panawagan, sa exploratory talks para kumaga trial balloon na rin ito dun sa respective political basis kung acceptable yon. Kasi pag nakita ng mga ang reaction ng mga pink forces, pwede naman gawin. Ay, grabe. LMB, maraming salamat. Palakpakan naman po natin. Banat by Idol from Belgium. Belgium, Canada. And then joke lang po. Sa Europa yan. Belgium. Matinding Trillanes talaga binanatan. Ikaw ang tunay na DDS. Ayun, maraming salamat. LMB, thank you very much. Sa mga ganyan nagpapakulay, dagdag po yan sa ating advokasya. Tuloy. Of course, no? Pagka nakita... Oy, Jay Guevara, you're back. Mag-e-enjoy kami, wala ka. Naman yung mga Marcos political base, hindi naman, mas mapapadali doon sa mga decision makers na magsanib pwersa for the larger cause of obliterating finally itong Duterte forces. Okay, Senator Trillanes, nakausap niya ba sila Kiko at sina Bam? At are they open? Let's start with that po before asking kung open yung administration ticket sa kanila. Are these two people, these two former senators, open to joining Marcos administration senatorial ticket? Okay. Wala po tayong sinasabi na sila mismo yung nakausap natin. Alam mo, iniipit. Hindi naman siya iniipit. Ganyan kasi yung style ng mga journalist o mga host, mga media. Talagang susubukan kang paaminin kung sino yung kung sino yung talaga nakausap niya. Hindi nyo makita, wala siya mabitawan. Deny siya na kung sino yung nakausap niya. Alam nyo kung bakit? Kasi baka ito baka kathang isip lang.
Baka idea lang niya to. Tapos, alam mo naman si Trillanes, mahilig yan sa ganyan eh. Yung, alam mo yun, para lang masabing may kausap siya, para lang masabing meron siyang power pa, kunwari may nakausap siya. Hindi, ako nga maganda, alam mo mga media. Kung ako sa inyo, tanungin nyo ng diretso si Drilon, di ba? Alam naman natin, mga leader yan. Yan si Bang Makino, tanungin nyo ng diretso. O, meron bang usapang ganyan? Kinausap ba kayo ni Trillanes? Meron bang sa side ninyo na naririnig kayo na kinakausap si Trillanes? Sabi ko sa inyo, mapapahiya yan. Kaya lang, ingat kayo kasi pag napapahiya si Trillanes at nasasaktan, alam niyo na, biglang pupunta ng korte yan. Ganyan po yan. Pag pag nasaktan, kaya wag niyo sinasaktan yan. Di ba? Oh. Pero meron na tayong dinadalahan ng mensahe na ano naman, kumbaga nasa inner circle ng some of these prospective candidates. Okay. Have you reached out to the camp of Leni Robredo? Nag-send na kayo ng feeler sa kanya? Hindi na po siguro kailangan kasi si VP Leni, nandoon na po siya sa Naga mag-atakbo. So hindi siya party of interest dito. I think ang pinakang rito, kailangan natin pakiramdaman yung magiging reaction ng respective political forces kung papayag sila dito. Kasi I think it's in the interest of both the Marcos administration and itong mga independent candidates ng TINC na magsumani persa kasi ano ito otherwise hihina sila parehas or hindi sila ganong kalakas. May involvement ba dito si Marojas? Since he is related to the Marcoses. Si former Senator Marojas, is he involved in this itong channeling na to, back channeling? Hindi po. Ako lang po ito, initiative ko lang ito. Ako lang po ito. Pambira ka talaga, Trillanes, ibang level ka. Ako lang po ito. Sinabi mo, we. Ay, nako. Pag nakarating na naman to kay Trillanes, sigurado ta. Hindi, di ba? Ako ikaw lang pala, pero we sinabi mo. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kung matatawa ako. Will I take you seriously? O, ano ba talaga? Medyo ibang level mo kapatid. Saan ba? Ikaw ba ay si Hi Trillanes, laki na ng eye bags mo, sabi ni mo Kauson. Oo nga alam mo, itong si Trillanes, naalala ko nung nakausap mo to sa Senate akala niya matatakot ka sa kanya. Pinaglaruan mo ngayon, pagkatapos niya, ako naman. Akala naman niya matatakot din ako sa kanya dahil may demanda ako. Ay, pambira ka, Trillanes. Hindi ka na natuto. Matuto ka naman. Di ba? Matuto ka naman sa buhay. Ilang beses ka nang pumalpak Di ba? Yung kuditan nyo nga pumalpak Binitbit ka nga sa ganire. Alam mo yon? Binitbit ganinong nung pulis. Hindi, di ba? Alam mo yung ginawa na yon, yung binitbit siya nung pulis. Pulis yun Tandaan ninyo, sundalo ito. Si Trillanes, pero binitbit siya. Siya kinwelyuan siya dito sa may yung para siya naging basang sisiw doon. Yun ang pinaka, ewan ko kung ano matawag mo doon, pero ibang level yun. Diba? Pambirang buhay ito, Trillanes. At tignan natin if we would be able to do this kasi
Sabi ko nga, recent development lang ho ito. This was just yesterday. At kaya, mabilisan lang po na galawan ito. But we still have time, no, before the filing. Pero kailangan talaga nating i-set aside yung mga sensitivities natin dito for the larger... i-set aside daw yung mga sensitivities. Kung ako sa'yo, ikaw ang mag-set aside nun. Ikaw ang napaka-sensitive Pag binabatikos ka, demanda ka ng demanda. Mantakin mo, dinimanda mo lahat ng SMNI. Lahat ng tao doon, pati yung presidenteng walang kinalaman, dinimanda mo. Alam mo, eto, tuturuan kita ng little bit of lesson in life, ha. Magkaiba ang print at ang TV. Okay? Ang print, may pananagutan ng editor. I-google mo, itanong mo sa abogado mo yan. Ang print, may pananagutan ng editor. Bakit kanyo? Kasi ang print, susulat yung columnist o sino man, susulat dyan. Ibibigay yan sa editor. Tapos, i-check muna ng editor. Doon, tsaka papayagang i-print. Kaya, dumadaan sa editor. Merong tinatawag dyan pananagutan sila. Okay? Iba ho sa TV. Sa TV po, kaya kung may makikita ka, may disclaimer dyan, kasi live po yan. Whatever sabihin ng host, walang pananagutan ng istasyon. Hindi, konting aral lang ho ito, ha? Sa lahat ng mga kababayan natin, ha? Kasi yung iba kasi iniisip ganon din daw sa telebisyon. Hindi ho, magkaiba ho. Kasi nga sa print pwede pang ma-check. Okay? Pwede pang ma-check bago lumabas. So ibig sabihin may merong tinatawag na responsibility yung editor. Pero pagdating ho sa TV, wala ho. Kaya nga meron yung disclaimer kung ano man ang sabihin nitong host, labas ho ang pamunuan ng SMNI. Laging ganon, di ba? Meron sa simula. Di ba? So yun po yun. Bantakin mo, idinimanda ni Trillanes pati presidente ng SMNI. Pambihira naman. Hindi, di ba ho? Yung totoo. Kasi nga, dami pananagutan siya dun sa in-interviewing. Itinan nyo in-interview yung isang OFW ba yun? No? Basta may isang vlogger na in-interview. Yun, tapos... Ewan ko, I will not go into details, pero gayon pa man, Trillanes, maganda siguro medyo balik-balikan natin ng batas since ikaw naman po ay naging senador. Sa tingin ko dapat payuhan ka ng iyong abogado. Boss, importante dito kung ang magiging basis ng pagkakaisa ay yung mga polisiya na ini-embrace natin, wala naman po tayo sigurong kailangan na i-oppose. Senator Trillanes, ano po yung nakikita niyong pinakaunang balakid dito na mangyari ito? Will it be the consent of these two? Ako na sasagot. Ang balakid dito sa tingin ko si Trillanes. Hindi, kung maisipan man nila, sa tingin ko eto opinion ko lamang to. Sa tingin ko, kunwari maisipan naman ni Marcos na oo nga, malakas sa mga Duterte, kailangan natin mag-join forces with the yellow or with the pink. Sa tingin ko, may isip ni Marcos, sabi niya, kaya lang, idea ni Trillanes to. Baka sabihin, sa kanya pagaling ito. Baka i-credit grab niya pa ito. So, wag na lang. Sa tingin ko baka yung pa maging balakid di ba? Ano sa tingin ninyo? Ito opinion ko lamang to Baka gano'n ang isipin ni Marcos Huwag na natin gawin to kasi ito yung plano ni Trillanes Baka sabihin pa niya galing sa kanya. Sa tingin ko yun Senator Bam Aquino and Senator Kiko Pangilinan, or would it be yung magiging sentimento ng political base ng tawagin na natin dating traditional, classic o anumang opposition? Ay, bili pareho pong bibigyan ng bigat yan. Pero siyempre yung mga sensitivities or ultimate political assessment ng mga prospective candidates would matter first. Kasi kung hindi talaga kaya nila tanggapin, di hindi ho mangyayari. Ganon din po dun sa kay President Marcos kung
kung sarado sila dito sa pag-unite with the pink forces, hindi rin mangyari. Tapos, pero siyempre, mamumulso sila doon po sa magiging reaction ng kanilang mga political base. Pagka maganda naman po, positibo, no? At nakikita ko mukhang, for the past 2 years, slowly marami pong nakaka-realize na mas maraming in common than difference. Of course, itong sinasabi natin doesn't mean na yung independent opposition role na ginagampanan po ni Senator Risa Hontiveros ay mawawala kasi kailangan pa rin po yan. Ito lang naman for the obliteration of the Duterte forces dito po sa Senate run dito sa 2025. Mm-hmm. Well, yun sir, po ang yes, sir. yun naman ang usapin dyan. Yung minority, majority formations will come after. Yes, sir. Sir, we've been showing images of LP officials, including Ed Selagman, the party president. I'm wondering if you talk to anybody from the party on an official basis or even unofficial basis. In other words, are you in touch with the Liberal Party leadership about this? Hindi po. Ang sinasabi nga po natin ay diretso tayong kumakausap sa mga personalities involved. Tsaka, Bok, I think hindi niya talaga masabi, no? Ewan ko, hindi niya talaga masabi kung sino yung kausap niya. Tumataan ba daw siya sa partido? Ano ba? Hindi, diretso ako. Style mo! Bulok. Style mo talaga, bulok. Po yung ganun kasi mas marami hong talkies pag kayo maraming mga bagay. When you go to the hierarchy. Right. At saka I think, Bok, Senator Trillanes, itong sila Senator Bam Aquino, Chel Jokno are also thing, and also they're not in the LP. They're no longer in the LP. Sabi nito ni Jay Guevara, nag-uunahan daw si Trillanes at saka si Tamba na kung sino ang hari ng EPAL. Sino sa tingin ninyo? Sabi ni Diego Latigo, sanay sa backdoor. Gagalit na naman si Trillanes dyan. Ako, Diego Latigo, kung vlogger ka lang, naisumbong ka na naman sa nanay niya, no, sa ano niyan, hindi pala sa nanay, sorry. Sa sa husgado na naman. Hindi, sa totoo lang, nakakatawa talaga itong mga pinagsasabi ni Trillanes. Form their own group now, right? Yes. Yeah. Yes. Senator, would you have any inkling, any sense kung open yung Marcos administration dito sa initiative ninyo? The President himself, I understand na magkaibigan naman kayo. Bakit di nyo tanong si Marcos? Di, tanong niyo yung Presidente. Ano masasabi ninyo dito sa sinabi ni Trillanes? Sa tingin ko, tatawa yun eh. Do you have any sense kung open siya sa ganitong klase? Malalaman po natin in a few days, pero naparating na po natin yung mensahe. So titingnan po natin how they would assess it, no? Okay. So in the works pa ho yan, premature pa ho lahat ng but at this point in time, that is a proposition worth looking into and worth considering given the new development. Yun. So, ayan. So, ayun lang. Yun lang po ang topic natin ngayong araw na to. Si Trillanes, dahil alam naman po natin. Ay, bago pa yan, meron pa pala isa issue dito. Huwag natin kaligtain to kasi isa pang utoy ito eh. Etong si Utoy, kasi pinagbawalan na ng Manila RTC na magsalita tungkol sa kaso ng mga Tebes. Okay? Ngayon, ang dating, parang pinagbabawalan daw si Tebes. Parang ganun ang pinalalabas nung ilan. Sa totoo lang, hindi naman si Tebes na nagdadaldal. Nakakita ba kayo, di ba? Mula noon, ang tagal na siguro, nung simula pa lang, doon, syempre, sumasagot pa siya. Pero mula nung napunta na siya sa Timor-Leste, hindi na siya nagsasalita tungkol sa kaso. Kami nga po, lagi nga namin pinararating sa kanyang abogado na si Atty. Topacio na baka pwedeng ma-interview si Tebes. Laging sagot sa amin, hindi pwedeng pag-usapan yung kaso niya. Laging ganon. Ibig sabihin po, itong order na Manila RTC,
Walang iba to kung hindi doon sa mga mahilig magdaldadaldal dyan ng kung ano-ano. O, tulad nito. Pinawalan na ng Korte ang Department of Justice at kampo ng akusado na si dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves na magsalita tungkol sa kaso ng pagpaslang. Malinaw po yan. Yan po ang sinabi ng Korte. Pero ang tila pinalalabas ng ilang ano dyan, kampo, para daw kay Teves to. Alam mo naman, yung si Mayor, off shoulder, di ba? Yan ang pinalalabas niya. Pero sa totoo lang, sila naman yung mahilig magdadaldal tungkol sa kaso. Ni dating Governor Roel Degamo, ayon sa DOJ, nag-issue ng gag order ang Manila Regional Trial Court kanina kasabay ng pagdinig sa kaso ngayong araw. Dumalo sa hearing ang byuda ni Degamo na si Pamplona Mayor Janice, pero tumanggi na siyang magkomento sa kaso. Naintindihan naman daw ng DOJ. Di ba? Yan naman talaga mahilig Sino ba nagsabi nung 99% na? Sino ba may sabi nung may video na? Sino ba may sabi nung kung ano-ano malapit na mapauwi dahil sa kasong ganire? Sino ba mahilig sa mga ganun? Di ba? Walang iba kung hindi to si Mayor Degamo at saka itong itong DOJ, si Utoy. Nung dating nandiyan pa si Secretary Remulla, nung nagsasalita pa siya, siya mahilig magsalita. Pero nung hindi na natin naaninag, lagi nang si Utoy ang nagsasalita. Di ba? Yun naman talaga nangyayari. So ngayon, sino ba dapat? Wala silang banat. Yun, sabi ni Cinemotion Digital Films. Ng Korte. We welcome the gag order on the Teves case. Dahil para sa iyo yun. Utoy, tama na yung daldal nyo sa kay Teves. Diba? Alam mo naman na sumasagot lang din kami dun sa mga propaganda at fake news. Sumasagot ka sa propaganda, hindi nga nagsasalita si Teves. Yung abogado niya, ang dinidiscuss yung tungkol, lagi ngang yung abogado niya ang nagbablanko sa inyo. Pag meron kayo, kunwari, sinabi niyo may house arrest, may ganito, inaresto uli, meron namang dokumentong inilalabas si Topacio at sinasabi niya, ito talaga nangyari. Ito. Hindi yung kung ano sinasabi niyo. Tapos ikaw pa ngayon ang sasabihin mo, defensive ka. Naku, sounds family to Hindi sounds family yung mga ganitong klaseng banat, yung ikaw ang babanat, sasabihin mong may spy, tapos merong pataasan ng ihi. Tapos pag pinuna ka, bigla sasabihin mo, kawawa naman kami, inaapi kami. Di ba? Sounds family. Ikaw yung bumanat, nung sinuplak ka, biglang ikaw na magpapaawa ngayon? Parang ganun ang dating nito Sumasagot lang naman kami. Hindi kayo sumasagot. Kayo yung mahiling magsalita ng kung ano-ano at sinasabi lang ni Topacio yung katotohanan na merong kasamang dokumento. Kayo pag nagsalita, wala naman kayong dokumentong inilalabas. Si Topacio, pinapakita niya yung dokumento, kinakalat niya, ito galing sa Timor-Leste, di ba? Nilalabas, we would rather do this in behind closed doors dahil napaka-sensitive po ng mga operational details nito. Sa ngayon, nasa Timor-Leste pa rin si Teves habang gumugulong ang extradition hearing sa korte roon. Nakalaya na siya mula sa house arrest, pero tiniyak ng Justice Department na minomonitor pa rin nila ang dating mambabatas. We are closely monitoring him because of the flight risk that he is. Marami po siyang resources doon, nakakagalaw po siya ngayon, pero ang mandato po or yung order po ng court ay magpakita daw siya every 2 days. Tingnan nyo, sino madaldal? Sino yung nagbibigay ng mga details, Utoy? Di ba ikaw? Ayan lang narinig mo ba yan na sinabi ni Teves o ng kampo niya? Siyempre, kung hindi totoo yung sinasabi mo, pabubulaanan ni Topacio yan. Diba? Kasi bilang abogado ni Topacio, ni Teves. Pero sino lagi nagsasabi ng mga ganyan-ganyan? Diba ikaw? Tapos sasabihin mo, dumidepensa lang kayo.
Ikaw una nagbibigay ng statement. Sir, mali naman po ata yun. Sabi tuloy nito, isa mag-artista ka na lang. Balik, bagay ka. Sabi, sablay naman ang statement mo. Wag ganun, wag ganun. So, yun po yung rason kung bakit hindi siya pwedeng umalis ng bansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad. Diba? Parang, alam mo yun, una-una, di mo naman bansa yun. Timor-Leste yun, di ba? So, wag ka nagbibigay ng opinion mo tungkol dun sa bansa na yun dahil wala kang otoridad dun. Wala kang doon, wala kang say. Let the Timor-Leste, alam mo kaya naeepalan sa gobyerno natin itong Timor-Leste kasi galing-galingan tayo. Yung bang tayo pa yung magaling kesa sa atin pa nanggagaling yung impormasyon kesa sa kanila. Mali po 'yun, hindi ho tama 'yun. Hayaan natin sila magsalita, 'di ba? That is not nice. That is not nice. Di ba? So sana maintindihan nito 'yun na sablay na naman itong mga hirit niya. Eto na nga. Ito pa, tuloy. Tuloy pa ba natin? Sandali kasi may kailangan tayong atinan dito. Ayun na. Okay. Yan. Sige. Hanggang dito na lang po muna tayo. Pagpasensya nyo na. Bukas, baka wala po muna tayong live dahil may biyahe po kami ng maaga at sa susunod, malamang magkita-kita na po tayo sa Sabado, Sunday o di kaya Monday. So, hindi ko po sure kung ano pa magiging schedule natin. Pero kita-kita huli tayo. Maraming salamat. Magla-live si Boss Dada. Panoorin nyo. May sasabihin niya. May chismis na naman yan. Sigurado ako marami na naman ikikwento yan. Kaya panoorin po natin. Okay, maraming salamat po. Yan ang Banateros, boses ng